Paano nga ba mag-transfer ng pera mula sa GCash papuntang East West Bank? So sa video natin ngayon ay yan yung pag-uusapan natin. Pero syempre, kung gusto mo ng mga topics patungkol sa free load, make money online at mga tips at tricks, make it sure na mag-comment, like, and subscribe. So ayun na nga mga idol, no? So kapag gumagamit ka ng Android, punta ka muna doon sa Google Play Store. At kapag naka-Apple or kapag naka-iPhone user ka naman, punta ka doon sa App Store. So, ayun, nabubulol na tayo, no? So, update nyo muna yung mobile application nyo sa GCash para updated po yung mobile application natin at nang hindi tayo maka-encounter ng mga glitch or mga problema sa pag-transact, lalo na ay gumagamit tayo or nagtatransact tayo ng totoong pera. So, kapag updated na po yung natin, GCash mobile application, so pwede na po tayo mag-transact, pindutin lang po natin tong transfer. Sa transfer, piliin po natin tong local. And then, scroll down tayo dito, meron tayong magkitang East West Banking Corporation. Pwede din po natin gamitin tong search engine para tugma talaga. Dahil baka doble. East West. Ayan. Okay? So, baka mali po kasi yung mapindot natin. So, ito, piliin po natin yung East West Banking Corporation. Okay? Piliin po natin yan. At dito, maglalagay tayo ng amount. Example, 1,000 pesos. Yung name dapat tugma doon sa account number. Yung account number naman, example lang po. Then, dito naman tayo sa email. So, as you can see, optional po yung nakalagay dito, pero gagawin po natin siyang mandatory para makareceive po tayo ng copy ng transaction natin. Para just in case na hindi po siya mag-reflect dito sa East West Bank, pwede po natin siyang i-report doon sa East West Bank mismo or sa GCash Customer Support. Okay? So kapag okay na, pindutin po natin tong send money para mapunta tayo doon sa verification page. So dito, double check po natin ulit yung account name kung tama ba, yung account number, and take note po na meron pong additional fee na 15 pesos si GCash as convenience fee. So itong 15 pesos ay fixed po sa kahit anumang mga amount. So yun po yung kagandahan doon. A total of 1,015 and disclaimer po that confirmed transactions will not be refunded, kaya make it sure na double check yung account number. Pwede din po kayong gumamit ng QR code mismo para hindi po talaga kayo magkamali. So kapag okay na, pindutin po natin tong I confirm that the details are correct and pindutin nyo po yung button na pay 1,015. So powered po ito ng InstaPay, kaya after 5 seconds po ng pagpindot natin dito, magre-reflect na po agad yan doon sa account number na nilagay natin dito. So I hope na nakatulong tong video na to. Kung hindi man, pa-like at pa-subscribe na rin. And mag-comment down below kung meron kang mga katanungan.